and worship team. At nais po natin i-welcome si Nenita Martinez. Pwede pong pakita nyo to be recognized. Ayan. Welcome. Thank you po. At nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa mga nanalangin sa aking pong medical procedure na pinagdaanan. At ang tawag namin dyan sa aviation, sa aeroplano ay boroscope. Yung mga taga-aviation lang siguro makaka-relate. Pero yun po ay colonoscopy at endoscopy. And praise the Lord dahil normal daw po ang aking kaloob-looban. No? At salamat po sa inyong lahat. And of course, salamat po sa Raisa Care. Thank you very much. At ganoon din po, announcement, yung ating pong elevator finally ay na-release na po yung permit from the Office of the Building Official. Kaya legal na po ang pagsakay doon. Dahil may permit na tayo, finally, na-receive na natin. Thank you rin sa mga tumulong para ma-acquire natin yon at salamat po sa lahat ng mga nag-pray. Amen? So, samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. At sa pagkakataon po ito, Diyos, ay amin pong sama-samang ipinapanalangin ang aming mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Ikaw po ang nakakakilala at nakababatid ng kanilang mga kalagayang medikal sa mga oras na ito. Kaya dalangin namin na abutin mo sila at dalangin namin, O Diyos, na kumilos ka po sa kanilang mga buhay. And provide them what they need, Lord, sa mga susunod na mga araw. And Lord, salamat din sa oras na ito na kami ay muli makakapag-aral ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod upang ito ay maihatid ng buong linaw at nawa ay huwag magdulot ng anumang kalituhan. Tulungan mo ang bawat tagapakinig sa umagang ito na ito po ay maunawaan at hindi lang maunawaan kundi ito po ay maisabuhay din namin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. Ang topic po natin sa salamat po ay sa Leviticus chapter pa rin po, 20. Yan. At verses 1 to 27, pero nasa part 3 na tayo. Mahaba-haba itong chapter 20, no? Basahin mo muna natin yung verses 9 hanggang verse 21. And pansinin niyo po yung in-highlight ko ng red. Verse 9, for anyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood is upon him. If a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulterer surely be put to death. If a man lies with his father's wife, he has uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood is upon them. Puro capital punishment, no? If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have committed perversion. Their blood is upon them. If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. So, an act of homosexuality, no? They shall surely be put to death. Their blood is upon them. If a man takes a woman and her mother also, it is depravity. He and they shall be burned with fire, that there may be no depravity among you.
If a man lies with an animal, he shall surely be put to death, and you shall kill the animal. So ito po yung sex between human and animal, which is also called bestiality. If a man takes a woman and her mother also, ayun yun. If a woman approaches any animal and lies with it, you shall kill the woman and the animal. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. If a man takes his sister, a daughter of his father or a daughter of his mother, and sees her nakedness, and she sees his nakedness, it is a disgrace, and they shall be cut off in the sight of the children of their people. He has uncovered his sister's nakedness, and he shall bear his iniquity. If a man lies with a woman during her menstrual period and uncovers her nakedness, he has made naked her fountain, and she has uncovered the fountain of her blood. Both of them shall be cut off from among their people. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister, or of your father's sister, for that is to make naked one's relative. They shall bear their iniquity. If a man lies with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness, and they shall bear their sin. They shall die childless. If a man takes his brother's wife, it is impurity. He has uncovered his brother's nakedness. They shall be childless. So kung napansin niyo po, from verse 9 hanggang verse 21, puro capital punishment or sintensya ng kamatayan doon sa mga nabanggit na mga kasalanan. Ano-ano po yung mga binanggit doon? Adultery, incest, o yung pakikipagtalik sa kamag-anak, no? Sa anak, homosexuality, bestiality, pakikipagtalik sa hayop, homosexual acts, yung pong lalaki sa lalaki, babae sa babae na nagtatalik, sexual relations during menstruation. Pinagbabawal pala ng Biblia yun, no? Yung sexual contact during monthly period ng isang babae. At ito pong mga sexual sin na ito, bagamat done in private. Wala naman pong naglantad ng adultery in public eh. Walang gumawa ng incest in public. Even yung bestiality, yung homosexual act, and during sexual relations during menstruation, wala pong gumawa niyan in public. It is done in private, pero it brings public disorder. It is done in private, pero it brings public disorder. And ang isa pa pong malala dyan is yung pong family and community stability are at stake. Diba? Kapag ka po mayroong mga ganyang klase ng kasalanan na nakukumit sa loob ng isang tahanan, noong pa man at hanggang ngayon, lagi itong nagdudulot ng hinagpis at kalungkutan at malaking problema sa pamilya. Kapag may nakakumit ng adultery, ng incest, yung mga homosexual acts, lahat po yan nagdudulot ito ng dalamhati sa buong pamilya. Ito po ay nagdudulot ng iba yung kalungkutan sa lahat ng miyembro ng pamilya. At damay-damay po yan. Nakumit ng tatay, walang alam ang anak, pero damay ang anak dyan. Nakumit ng nanay,
Ang kasalanan ito, no, damay ang mga anak dyan, damay ang mga apo dyan, damay ang lahat ng miyembro ng pamilya. Kaya ito po ay noon pa man, sa kanilang kapanahunan hanggang sa panahon natin, ay mahigpit na ipinagbabawal ito ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang idudulot nito sa pamilya, sa individual, sa community, no? At ito pong ito pong mga sexual sin na ito, mga kapatid, ay masasabi nating serious offense against God's holiness. Kaya kapag nakakakumito tayo ng sexual sins, doon sa mga nabanggit na yon, hindi lang ho nadudungisan ang dangal ng bawat isa, kundi higit lalo sa lahat, nadudungisan ang kabanalan ng Diyos. Lalo pa nga kung ikaw ay isang mananampalataya. Natatandaan niyo yung pag-aaral natin about practical holiness. Ito po ay nakikita sa ating day-to-day behavior, yung practical holiness natin na yan. So, kaya ito pong sexual sin is treated as a serious offense, not only to the family, not only to your spouse or to your children, but this is a serious offense against holiness. So hindi ka lang dun sa tao nagkasala, kundi higit lalo sa lahat, ito ay isang kasalanang nagawa sa kabanalan ng Diyos. Now, alam na natin lahat ito, pero alam din natin na ito po ay common pa rin na nakukumit ng mga kabataan, o hindi lang mga kabataan, no? Kahit yung mga matatanda. Ang sexual intimacy belongs only in marriage. Kaya kung hindi kayo ang mag-asawa at hindi kayo yung kasal na legal, hindi dapat nangyayari ang anumang sexual intimacy. Walang dapat na pagtatalik na nagaganap. So mga minamahal kong mga kapatid, no? Ang sexual intimacy po ay dapat sa loob lang ng mag-asawa na gaganap. Hindi pwede ito sa mag-boyfriend, girlfriend. Hindi pa kayo mag-asawa. Hindi ito pwede sa magkumare at magkumpare. No? Ang pakikipagtalik ay hindi pwede sa lalaki, sa babae, sa babae. Na hindi pwedeng mangyari. Kahit na nakikita na po natin, may mga nasabing Christian churches na nagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Kahit balik-balik rin po natin ang pangangatwiran ng tao, mananatili pa rin po ko ng prinsipyo ng Diyos sa Biblia. Hindi ito inaaprubahan ng Diyos. Kahit na inaprubahan niya ng tao, kahit inaprubahan pa yan ng kung sino mang ministro ng simbahan ninyo, sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ito po ay hindi pinapahintulutan ng Diyos. At nakita po natin kung ano ang karampatang kaparusahan kapag ito ay ginawa ng isang tao. Nung panahon po nila, kamatayan. At ang parusang ito ay ibinigay ng Diyos ang pamamahala sa tao. Siya ang mag-e-execute ng kaparusahan. Pero ang sabi ng Diyos, kapag hindi ginawa ng tao ito, hindi niya ginampanan yung kanyang tungkulin na magpataw ng parusa sa mga nagkasala, meron pa rin pong justice na magaganap. Kahit na ilang taon pa ang lumipas, dahil sa takdang panahon ng Diyos, darating ang kaparusahan. At siya ang mag-e-execute nito kung ayaw ng tao. Hindi papayagan ng Diyos na hindi maisagawa ang karampatang kaparusahan
sa isang taong nagkasala. Dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At ang marriage po is only between a natural man and a natural woman. Hindi po pwede yung trans woman. Hindi pwede yung transgender. Hindi ko mo nagpapalit na ng kasarian dahil sa operasyon ay ituturing na siyang babae kahit na siya ay talagang lalaki. Inalter na po yung kanyang naturalesa. Kaya yung pong marriage is permitted only between a natural man and a natural woman. Isang totoong lalaki at isang totoong babae. Hindi po babaeng ginawang lalaki o lalaking ginawang babae. At ang moral, ang God's moral order transcends covenants. Meaning, yung moral order ng Diyos it exceeds the covenants between His people and God. So again, ulitin ko po, sexual sin, please keep this in mind. Sexual sin is treated as a serious offense against holiness. Kaya may mabigat na consequence yan. Maaaring hindi right away, pero definitely, because God is a God of justice, there will be consequences kapag ginawa natin ito. Alam natin na ito po ay laging nakocommit even among Christians. Nangyayari po yan. Hindi guarantee na kung ikaw ay born again ay hindi na makocommit ito. Maganda lang, pag born again ka, mas meron ka ng kaalaman, mas meron ka ng conviction. No? Pero hindi po tayo exempted pa rin dyan. Kaya kailangan pa rin nating magpasya sa ating mga sarili kung ito ay kukumit natin o hindi. Dahil hindi po yan nakumit ng biglaan. Yan po ay mga bagay na pinag-isipan. Yan po ay meron kang panahon umiwas. Meron kang panahong magpasya kung gagawin mo o hindi. Hindi po yan na nalagay ka sa isang sitwasyon na wala ka ng choice. Lahat po yan ay meron kang choice. At pwede mong piliin huwag kang magkasala. Ngayon, sa kabila ng alam mo pa ito at ginawa mo pa, then you suffer the consequences of it. Kaya maganda po ito, na pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos kung ano ang standard niya, kung ano ang patakaran niya, kung ano ang kanyang batas na dapat sundin. At ang batas na ito ay hindi para pahirapan tayo, kundi batas para maging maayos ang pamumuhay natin. At syempre, pag violate natin, meron pong karampatang kaparusahan. At napansin mo natin na halos lahat ay capital punishment. Death ang sintensya. Meron tayong isang nakita doon na sinusunog. No? So kaya ang way of death penalty nila is by stoning. Babatuhin ka. At ang bumabato po dito ay mamamayan. Involve ang buong community. Ibig sabihin, mayroon pong pananagutan ang buong komunidad para itaguyod ang kabanalan, para itaguyod ang hustisya ng Diyos. At ang isa pong ginagawa nila dito, hindi lang batuhin yung tao hanggang mamatay, sinusunog ng buhay. At sa panahon ho nila, ang pagsunog ng buhay sa isang tao ay ang pinakamatinding death penalty na inaabot ng isang tao. Ano ba po ang mga types of punishment bukod doon sa death penalty? Childlessness. Ito po ay kaparusahan ng Diyos na hindi ka magkakaanak. Another one is bearing guilt. Pasan-pasan mo yung guilt nung kasalanan ginawa mo or yung kasalanan ng kapwa mo. You bear the guilt, no? You bear yung kahihiyan. Kaya di ba kapag ang tatay o ang nanay
ay nakakumit ng adultery at ito ay nakarating sa kaalaman ng mga kapitbahay, kakilala, kaibigan, sa simbahan, bit-bit ng mga anak yung kahihiyan. Hindi naman sila ang gumawa, pero bit-bit nila yung kahihiyan ng kanilang magulang. Sila yung nahihiya, sila yung parang hindi makalakad ng diretsyo dahil ang pakiramdam nila pag nakatingin ng tao sa kanila ay sila ang pinag-uusapan, sila ang pinagkukwentuhan. Lalo na if you belong to a well-knitted community. Ang karaniwan yan sa mga probinsya. Ganyan eh. Diba? Magkakakilala kasi kayong lahat eh. Kaya kapag may nagawang kasalanan, bit-bit ng mga anak yung kahihiyan. Ganun din naman. Kapag yung anak ang nakagawa ng kasalanan, bit-bit din ng magulang yung kahihiyan. You bear the guilt. At ang isa po ay yung tinatawag nating being cut off. This means you are excluded from the covenant, and this would also mean spiritual death, which is mas matindi ito kaysa sa physical death. Kasi ang ibig sabihin po nito ay complete separation from God. Hindi ka lang physically mamamatay, magsicease to exist, but you are spiritually separated from God. Yun po yung ibig sabihin ng being cut off. Hindi ka lang i-excommunicate ng community, kundi you will be spiritually cut off from God. And this is worse than the physical death. No? Being cut off signifies separation from God. At ito po ay makikita ho natin sa Revelation chapter 22, mga kapatid, na kapag ka ang holiness ng Diyos is at stake, gagawin lahat ng Diyos ang dapat niyang gawin para hindi ito, para maprotektahan niya ang kanyang kabanalan. So, dulang gunawin niya ang buong mundo, maprotektahan lang ang kabanalan ng Diyos. So, ano po ibig ko sabihin? Pagdating sa Diyos, very serious ang tungkol sa kabanalan niya. Hindi niya papayagang ito po ay ito ay mabastos, no? Maisawalang bahala. At nakita ko natin kanina na yung pag-commit ng sexual sin is an attack against the holiness of God. Kaya huwag nating isipin na lumipas na ang 5 taon, nakalimutan na ng Diyos yun. Huwag nating isipin na walang hustisyang darating. Meron pa rin po, no, na darating. Kung hindi man i-execute ng tao yan, i-execute ng Diyos yan. Let us all be reminded how serious ang sexual sin. Because it is an attack on the holiness of God, not only on your spouse or your wife or husband or your children, but this is an attack on God. And this is an attack on the holiness of God. And when God's holiness is attacked, definitely God will respond. And the consequences, you will not like it. Bakit ito ganun kasibir yung punishment na binibigay ng Diyos? Bigat, no? Puro kamatayan eh. Pero mapapansin natin, katulad dito sa ating bansa, inabolish ang death penalty. Well, marami yung kadahilanan bakit inabolish ang death penalty. Ang isa sa mga sinasabi po ng ating mga mambabatas, dahil wala tayong karapatang kumitil ng buhay. Ang Diyos lang ang may karapatang kumitil ng buhay. Pero nakita po natin sa ating pag-aaral na ipinamahala ng Diyos ang capital punishment sa tao. Kaya nga, hindi naman ang Diyos ang bumabato doon sa tao. Yung pong mamamayan ang bumabato para mamatay yung tao. That's death penalty. Hindi man po ang Diyos ang nagsisindi para masunog yung tao.
ang tao ang gagawa nun. Yung mga nanunungkulan, yung mga nasa pamahalaan, yung binigyan ng authority para isagawa yun. Kaya sabi nila, wala tayong karapatang kumitil ng buhay. Pero nakita ho natin, ang Diyos mismo may death penalty. Yun nga lang, ang isa pong sinasabi ng mga mambabatas na butas sa batas na ito, pag inimpose mo ang death penalty, kasi ang justice system natin hindi perfect. Minsan, due to technicalities lang, kahit guilty, napapawalang sala. Kaya maaaring mangyari na mahatulan ng kamatayan na hindi naman talaga guilty, kundi dahil magaling lang yung abogado ng kabila, kaya nanalo sa kaso. Kaya sabi nila, pag nag-impose ka ng death penalty, hindi ka nakatitiyak kung totoong guilty yung tao. Baka mamaya, nahatulan ng kamatayan, hindi naman talaga guilty. Dahil lang sa mga technicalities. Di ba? But anyway, the principle remains the same. Hindi po ipinagbabawal ng Biblia ang death penalty. Bagkos ito po ay sinusuportahan pa ng scriptures. Bakit ito ganun kasibir yung penalty? Dahil ang kanilang mga violation unang-una ay idolatry. Kaya kung ang isang bansa po ay idolatrous, sa harapan ng Diyos ang sentensya diyan is death. Disrespect for life. Mahalaga sa Diyos ang buhay. Kaya dapat ito ay pinapahalagahan. Ano pa po ang violation nila? Defiling God's sanctuary. Alam naman natin, di ba? Na ang sanctuary nila sa tabernacle nila sa wilderness at yung temple sa Jerusalem ay doon bumababa ang presensya ng Diyos. And when you defile the sanctuary of God, you are also defiling the holiness of God. Kaya ganun kabigat yung penalty. At ang isa pa po is profaning God's holy name. Ano po ba ibig sabihin nung defiling or profaning God's name? Ano bang meron sa name? Ano ba ibig sabihin pag sinabi nating name or pangalan ng Diyos? Ito po ay equivalent sa God's attributes and character. Kasi hindi pa tulad sa panahon natin ngayon, pag nagbigay tayo ng pangalan sa isang tao, ay para lang magkaroon siya ng identity or identification purposes. At binibigay natin yung pangalan niya dahil cute, magandang pakinggan. Diba? Sa kanila po, ang pangalan, nung time na yan, in the biblical times, it speaks of your character, of your attributes. Kaya, pagka dinidefile natin, nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos, nilalapastangan natin ang kanyang character, nilalapastangan natin ang kanyang attributes. No? So this is not merely a label, but yung name po niya carries His holiness, carries His righteousness, His mercy, and justice. Kaya talagang ito po ay talagang buong galang, no, na nire-respeto nila ang pangalan ng Diyos dahil hindi lang ito label, hindi lang ito for identification purposes. It speaks of His character and His attributes. Kaya ngayon laging po sinasabi pag umaawit tayo dito ng pagsambang awit sa Diyos, awitin natin yung tungkol sa attributes ng Diyos. Awitin natin yung tungkol sa karakter ng Diyos. Awitin natin yung tungkol sa mga ginawa ng Diyos. Kumbaga siya yung focus, siya yung sentro. Kaya ganun kahalaga po yung sa harapan ng Diyos ang kanyang pangalan. Well, of course, sa atin din naman, di ba? Pinapangalagaan nga natin ang pangalan natin. Ayaw natin itong madungisan, ayaw natin itong makalagkat sa hindi maganda. Kaya kapag kami sumira ng ating pangalan, ng ating reputasyon, nauuwi tayo sa demanda eh.
Dahil mahalaga sa atin yung ating pangalan. Mahalaga sa atin yung ating reputasyon. So kung tayo po na makasalanan na tao ay mahalaga ang ating reputasyon at ang ating pangalan, then think about God. No? Think about God. Na kung mababastos ang kanyang pangalan, malalapastangan ang kanyang pangalan, ay hindi papahintulutan ito ng Diyos na walang karampatang kaparusahan. Now, ang tao po, mga kapatid, ay nilikha ng Diyos para po i-reflect natin yung moral and spiritual ng Diyos. Hindi siya nakikita eh. Siya ay espiritu. Saan titingnan ng tao? Yung kanyang attributes, yung kanyang character. Kailangan may visual aids eh. At ito po ay ine-expect ng Diyos sa kanyang nilikhang mga tao. Sila yung mag-e-express ng attributes ng Diyos. Siya yung mag-e-express ng character ng Diyos. And sa mga tao, mas ine-expect ng Diyos ito sa mga mananampalataya katulad natin. Ang ine-expect ng Diyos sa atin ay tayo yung magre-reflect ng kanyang character, ng kanyang attributes sa ating makikita. Tayo yung pinaka-visual aids, no? Kaya, in the last study natin about holiness, it is about living out God's character in daily life. Very practical, yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan. No? Doable, achievable, na maipakita natin ano ang holiness in practical ways. Ano ang character ng Diyos? Ano ang attributes ng Diyos? Tayo po yung merong responsibility na ito ay ipahayag or i-project. No? Now, defining God's name means when God's people act contrary to His character. Kaya ano ba yung mga character ng Diyos? If we act contrary to that character, we are defiling the name of God. As I have said, yung name po ng Diyos speaks of His character. And we were created to reflect that character. So therefore, if we reflect contrary to God's character, mga kapatid, then we are defiling His name. So every time, no? Halimbawa po, if we committed adultery, that is contrary to the character of God. And when we do that, then ano po ibig sabihin nito? We are defiling or nilalapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Nilalapastangan natin ang character ng Diyos. Kasi hindi natin nire-reflect kung ano yung character ng Diyos. And this is what God is expecting from His people, the nation of Israel. And this is also what God is expecting from us, the spiritual Jew, God's chosen people. Ano pa po? Paano ba natin dinidefile o nilalapastangan ang pangalan ng Diyos when we misrepresent who God is before the world? Kaya, common na ho nating naririnig, di ba? Hindi tayo Christian pag Sunday lang. Ang challenge nga, pagdating ng Monday, yung nasa opisina na tayo, yung nasa community na tayo, yung nasa kanya-kanyang bahay na tayo, doon na nakikita talaga kung ano yung character na pinoproject natin. Diba? So, hindi madali, pero hindi imposible. Kaya nga maganda na meron tayong mga ganitong klase ng pag-aaral, pagtuturo, para nagagabayan tayo kung ano yung ating mga dapat na gawin. At ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti natin. Dahil pag sumunod tayo, ang sabi ng Diyos, I will bless you. Pag sumunod tayo, ikaayos ng buhay natin yun. Pag sumunod tayo, no, ikagagalak ng mga tao sa paligid natin yan.
Now, ano po yung biblical principle when it comes to capital punishment? Ano yung mga biblical principle? Bakit kailangan i-impose ang capital punishment? Unang-una, executing the guilty preserves life and holiness. Pag hindi ka nag-impose ng penalty, pag hindi ka nag-impose ng punishment, people will just take, okay lang yan, wala namang kaparusahan eh. Nakakalampas naman, kumbaga nakakalibre naman eh. Pero the moment na in-impose po natin yung penalty, we preserves life and most especially the holiness. Kasi sabi nga natin kanina, ang unang-unang na-defile is the name of God, the character of God, yung holiness ng Diyos. Kaya kapag in-impose natin yung kaparusahan, we are preserving life and holiness, no? And it removes spiritual and moral corruption from the community. Matatakot ang tao eh. Pag nag-impose ka ng discipline eh. Pero pag hindi, pinabayaan lang, okay lang sa'yo, aabusuhin yan, definitely. Di ba? Ito po ang isang mabigat. Human compassion often overrides God's commands. Ang inutos ng Diyos is death penalty. Pero ang tao, naaawa sa tao kung mamamatay. Kaya makikita ho natin sa ating lipunan, may mga pagtatalo eh. Mas pinoprotektahan daw yung mga nakagawa ng mga karumal-dumal na kamatayan kaysa doon sa mga napinsala. Kaya ayaw nilang mag-impose ng death penalty. Pero this is again against the principle, against the biblical principle when it comes to God's penal sanctions. It must be imposed. Kaya lang, siyempre, pinigay ng Diyos ang pamamahala, pinagdidibatihan ito sa Senado, pinagdidibatihan sa Kongreso, bago pa maisa batas, at ang nangyayari po ay dahil by votation by numbers, yun ang nasusunod. Kaya kapag mas nakararami yung ayaw ng death penalty, hindi mo mai-impose. Di ba? Hindi mo na ipapatupad. At mas kumbaga po, mas nangingibabaw kung ano ang gusto ng tao. Well, of course, hindi ho lahat kasi. No? Sa anumang lipunan, sa anumang bansa, hindi lahat ho kasi ay naniniwala sa prinsipyo ng Biblia. Marami nga sa kanila hindi naniniwala sa Biblia. It's all human wisdom. Kung susuriin lang ng tao, mga kapatid, yung 10 Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moses, yun po ang pinaka-foundation. Papag-aralin natin yan later on. Yung 10 Commandments na yun, ang foundation ng lahat ng batas ng Diyos. Lahat ng batas ng Diyos, makikita mo, merong laging touch ng 10 Commandments. Ano po ang nagiging result nito? Dahil hindi ini-impose kung ano ang batas ng Diyos, increased violence and societal decay. Look at the nations of the world today. Because they follow human wisdom and not God's wisdom, nakakita na ho ba tayo ng kaayusan? Bagkos, kaguluhan pa po eh. After World War II, itinayo ang United Nations para nang sa ganoon ay maiwasan na ang magkaroon ng digmaan. Ano ang nangyayari kung nasusubaybayan nyo sa United Nations? No, hindi naman ho ganoon kung ano yung intention, because it's people, when you listen to them, they are full of knowledge. But many of them, if not all of them, have no wisdom. Because they all base yung kanila pong mga patakaran in human philosophy, in human wisdom.
Kung meron man nagko-consult sa Bible, siguro ilan lang yon, pero hindi po ma-impose. Di ba? So this is the life that we have. This is the situations that we are in. Even sa mga companies, kahit gusto natin bilang Christian na magpatupad ng kung ano ang nasa Biblia, hindi mo natin magawa yun. Basta-basta, di ba? Kaya mahalaga din na may takot sa Diyos at naniniwala sa Diyos at sa prinsipyo ng Biblia ang mga taong nanunungkulan. Kaya lang, kapag ka nga po demokrasya ang bansa, yun na nga ang nangyayari. Kung sino ang nakararami, yun ang masusunod. Hindi kung ano ang nakasulat sa Biblia. Now, this is warning to God's people. Mga kapatid, God's law are the foundation of true justice. Ano ito? Unang-una yung Ten Commandments, which is the foundation of all the laws. Ito po yung foundation ng true justice. Kaya, do not expect true justice if biblical principle is not imposed. And makikita rin natin mga kapatid na even mga churches, so not only the secular world, but even churches, they reject Torah. Sabi nila, ang Torah pang Old Testament yan. Ang Torah pang Hudyo yan. It's not applicable anymore to us. Kaya they don't study the Torah, they don't care about the Torah. And this will only result to moral confusion. Bakit to? Kasi yung Torah, nandoon lahat ang prinsipyo ng Diyos. Nandoon yun ang nagre-reflect ng moral character ng Diyos. Yung mga attributes ng Diyos, yung kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari, nandoon siya. Kaya kapag dinisregard mo ito, it will only lead to moral confusion. Ngayon maganda po ngayon kasi, ang marami na rin mga Christian churches, no, na unti-unti po ay naglilin na sila towards Torah. May mga nababalitaan na rin ako ng mga Christian churches na ina-uphold nila ang Torah, na sineselebrate na nila instead of Christmas and other traditional occasions, sineselebrate na nila ang 7 feasts. Marami na rin pong nakakaunawa na ito palang 7 feasts na ito ay pag sinuri mong mabuti, ang mensahe pala nito is the gospel of salvation. Kaya marami na rin po ng mga churches, not only here in the Philippines, but also even abroad. Now, ito po ang mga batas na ito ay still matters today. Again, yung pong civil penalties, yung capital punishment, ang mga bagay pong ito ay hindi nasa kamay ng mga nanunungkulan sa simbahan. We don't impose death penalty sa church. Ang meron lang hong karapatan na ibinigyan ng Diyos ay ang pamahalaan, yung ating civil justice system. Sila ang magpapasya kung yung nakakumit ng adultery ay hahatulan ng kamatayan o pagkakulong ng habang buhay. Hindi po ang simbahan ang nagdidesisyon yan. Ito ay ibinigay sa pamamahala ng lipunan, ng gobyerno. Kaya ganun kahalaga po yung mga taong iniluluklok natin sa pamamagitan ng ating boto sa mga posisyong napaka-critical pagdating sa pamahalaan. Ang sino mang iluklok natin dyan sa pamamagitan ng ating boto, sila ang magdadala sa atin kung saan patungo ang bansa natin. Kaya napakahalaga po na ito ay naunawaan ng mga tao. Na ang tao ay hindi dapat nabibili ang boto. Another thing is moral weight absolutely remains. Hindi po
kahit na ano pang batas ang ipasa ng tao, kahit ano po ang panahon na magdaan, yung moral justice ng Diyos ay meron pa rin pong bigat. Nandun pa rin ang kanyang bigat. Hindi po pwedeng ito ay to treat it lightly. Yung mga kasalanang moral na nabanggit natin kanina, we cannot take it lightly. Hindi ko mo ginagawa ng marami ay okay na. Dahil anyway, majority naman ganyan ang ginagawa. The moral weight absolutely remains. At makikita rin po natin sa mga teachings ng Panginoong Jesucristo that He intensifies God's holiness. Kaya nga sabi sa Matthew 5:17 and 18 na ang Panginoong Hesus ay naparito hindi para i-abolish yung law. Siya ay naparito upang ito ay tuparin, upang ito ay isagawa. Maging ang Panginoong Hesus. No? Now when it comes to church, meron nun tayong responsibility, mga kapatid. We have to practice accountability. I am accountable to you, you are accountable to me, we are accountable to each other. Kaya meron nun tayong responsibility sa bawat isa. Kung alam nating ang isang kapatid ay nasasadlak na sa kasalanan, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ito. May pakialam dapat tayo. Hindi para i-chismis, hindi para husgahan, kundi para ipatupad kung ano po ang prinsipyo ng Diyos. At hanguin natin yung kapatid natin na yun sa kinasadlakang kasalanan. At may prinsipyo pong ibinigay ang Diyos sa Matthew chapter 18 and in 1 Corinthians chapter 5. Ano po ang prinsipyo ng Diyos dito sa atin? Diba? Kung nagkasala yung kapatid, lapitan mo yung kapatid, hindi yung kapatid ng kapatid. Lapitan mo mismo yung nagkasala, yung nakagawa ng kasalanan. Siya mismo ang kausapin mo. Pag hindi nakinig, ano po ang sabi ng Bible? Tumawag ka ng isa pang witness. Pag hindi nakinig, ano po ang gagawin? Dalhin mo na sa iglesia. Although it's not easy, pero ito po yung principle ng Diyos. No? Na meron tayong accountability sa bawat isa. Lalong-lalo na po kung alam natin na kapatiran yan dito sa simbahan. Kaya po, ang ibang mga simbahan, mahigpit po sila sa membership. Kasi kapag itinuring ka talagang member ng church, accountable ka dun sa church. At kapag may nagawa ka dun kasalanan, yung church mag-i-impose ng discipline sa iyo. Pero kung hindi ka member ng church, pag may nagawa ka at sinita ka, lipat ka lang doon sa kabilang church. Wala ka ng pananagutan. Di ba? Kasi hindi ka naman member eh. Kaya yung iba pong mga simbahan, napakahigpit nila dyan. Hindi sila paramihan. Although nakakatuwang makita na ang daming umaattend, pero sa pagdami at pag-attend ng mga tao, meron pong mga accountability kaakibat yun. May nakakabit na responsibilidad yun. Hindi lang basta umaattend, hindi lang basta nandito pag Sunday. But everybody must be accountable to everybody. Kaya po, nakita nyo yung capital punishment ng Diyos? Hindi siya ang nag-e-execute. I-execute lang ng Diyos yun kung ayaw na ng tao. Kung ayaw isagawa. Pero sino po ang inatasan ng Diyos na mag-execute ng capital punishment? Yung community. Sino po ang inatasan ng Diyos para sunugin yung nagkasala? Yung pong community, hindi siya. Pero pag ayaw niyong gawin, ayaw niyong execute yung justice, then ako gagawa. Ang mabigat po nung damay kayo na hindi nagsagawa. Diba? Dahil hindi niyo isinagawa, yung taong nagkasala ay i-impose ang punishment sa kanya, at yung mga hindi nagsagawa na dapat sila ang gumawa nun, damay sila doon sa punishment ng Diyos. Mabigat, di ba? Kaya, the church must uphold holiness without hypocrisy.
God is expecting this church to uphold to the highest level, mga kapatid, the holiness of God. And we do it individually and we do it corporately as a church. Kaya kapag sinabing taga-Church of God ako, Bacoor, sana po ay may label tayo na, naku, ina-uphold yan ang holiness. Hindi yan pumapayag sa, hindi yan pinalalampas ang anumang kasalanan. Talagang ina-uphold ng COG Bacoor ang holiness. Dalangin ko na ito po ay gawin natin, no? And, ano ba ang responsibility natin as a church? Guard the witness of the covenant community. Mga kapatid, we have the responsibility. Hindi lang basta na born again tayo and that's it. Nung na born again tayo, hindi lang natin siguro na-realize ito before, pero as we go along, dahil nag-aaral tayo, natuturuan tayo, nakikita natin ngayon na hindi lang pala ako basta attend dito, kundi meron pala akong responsibility sa church na ito. Lalong-lalo na pagdating sa moral values ng church. Lalong-lalo na sa pag-uphold ng holiness ng Diyos. Meron pala akong responsibility. Kaya kaakibat, no, sa ating pong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, kasama po nun ang responsibilidad na tayo ay dapat na magbantay sa ating simbahan, na mapanatili ang kabanalan sa loob ng simbahan ng Diyos. In and outside the Church of God. Ito po ang ultimate problem, mga kapatid. We are all covenant breakers. In one way or the other, hindi man tayo nakakommit ng adultery or incest, na katulad ng mga binanggit dito, na bakit nga ba yun ang mga binanggit ng Diyos ng mga kasalanan dito? Kasi yun po yung ginagawa ng Canaan, ng mga Canaanites. At yun po ang dahilan kung bakit hinatulan ng Diyos ang Canaanites na sila ay to totally i-annihilate sila. Hindi lang sinunod ng Israel pero ang hatol ng Diyos, death Ang hatol ng Diyos, dahil yung mga Canaanites nagko-commit ng adultery, ng incest, homosexuality, bestiality, lahat ng mga nabanggit na kasalanan na ito, ay kinukumit ito ng Canaanites. Kaya ang sabi ng Diyos, dahil ang sentensya dyan is death penalty, ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, pagdating nyo doon, totally annihilate them. Walang pipiliin, walang sasantuhin, bata, matanda, lalaki, babae, because they have committed such violation. They defile the holiness of God. Kaya ang sentensya ng Diyos, death. Sino mag-execute? Kayo, mga Israelita, gawin nyo doon. Hindi ginawa ng Israelita eh. Ano ang nangyari ho? Dahil hindi nila ginawa, hanggang ngayon, sa kasalukuyan, sakit ng ulo nila yun. Sakit ng ulo nila yung mga nasa Gaza Strip. Sakit ng ulo nila yung nandoon sa Golan Heights, sa may northern part, malapit sa Lebanon. Sakit ng ulo nila yung nasa lugar ng Samaria, yung nasa eastern part ng Israel. Sino po yun? Yun yung mga mga Canaanites na hindi nila totally annihilate. Hindi nila in-execute yung judgment ng Diyos. So ano ang nangyari mo ngayon? Hanggang sa mga susunod na saling lahi ay nagpapahirap ito sa kanila. Ito ang dulot ng pagsuway sa iniuutos ng Diyos. No? Ngayon, tayo po, dahil mga covenant breakers din tayo, wala akong exempted dito, lahat tayo. In one way or the other, nakakomito tayo ng spiritual adultery. Nakakomit tayo ng idolatry. Lahat po tayo, for that matter, ay sinful, makasalanan sa harapan ng Diyos. At dahil yan, we deserve to be cut off. Di ba? We deserve to be cut off. Not only to suffer the death penalty physically, but also to suffer spiritual death, eternal separation from God.
Pero ito ang good news. Tatapusin natin itong chapter 20 sa good news. Puro kamatayan at hatol no? Puro kasalanan. Pero para ma-realize lang natin kung nasaan tayong katayuan bago tayo iniligtas ng Diyos. At ito yung tinatawag nating grace ng Diyos. Unmerited favor, pabor ng Diyos sa atin na hindi natin deserve. Ano po yun? Nang inoffer ng Diyos ang kanyang anak. Nang si Jesus Christ bore the curse of the law. Because the curse of the law is, if you sin or violate the law of God, death penalty. That is the curse of the law. At sa pamamagitan ng law, na-realize natin yung sin natin. At nakita rin natin that we have no way out. And we deserve to be cut off. We deserve the death penalty, both physically and spiritually. But because of God's grace, but because of God's favor, unmerited favor of God, inialok niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya tayo ngayon na mga covenant breakers, tayo na ngayon that we deserve to be cut off from God. Ano nangyari sa atin? Tayo ay nagkaroon ng way para mapatawad sa ating mga kasalanan through Jesus Christ. So grace is offered without compromising the holiness of God. Paano ginawa ng Diyos yun? Na inoffer niya yung grace, no? Without compromising holiness, when He offered His only begotten Son, the only sinless man that ever lived on the face of the earth, to die on our behalf, to suffer the consequences of our sins, mga kapatid. Kaya nga po, sapat na dahilan ito para sambahin at paglingkuran natin siya. Kasi kung hindi po dahil sa grace ng Diyos, kung hindi nag-offer ang Diyos ng way out, ng forgiveness sa sins natin, lahat po tayo mga kapatid, pupulutin tayo lahat sa impyerno. At wala tayong way para tayo makaalis doon. Wala tayong pwedeng gawin para makaligtas tayo sa tiyak na kamatayang parusa ng Diyos. Wala tayong magagawa. At kung iisipin natin, wala rin naman tayong ginawa para paboran tayo ng Diyos. Meron mo ba? Meron ba tayong ginawa para paboran tayo ng Diyos? Wala po eh. Kaya grace yan eh. Biyaya yan ng Diyos. At yung biyaya pong yan is nung siya ang nag-isip, gumawa ng paraan para ikaw at ako na makasalanan, na walang kaparaanan para tayo ay hindi paparusahan, ay pinagkalooban tayo ng way para ma-save tayo through His Son, Jesus Christ. Walang iba hong nag-isip nun, walang ibang nagplano nun, wala rin tayong ginawa para gawin ng Diyos yun. It's totally God's own decision because of His love for you and me. Now, pag tinanong natin ang sarili natin, karapat ba akong mahalin ng Diyos? Hindi ho. Dahil lahat tayo ay makasalanan and God hates sin. Kaya favor ng Diyos yun, mga kapatid. Kung hindi ginawa ng Diyos yun, at hindi natin siya pwedeng piliting gawin yon. At wala tayong pwedeng ipakitang dahilan sa Diyos para gawin niya yon. Kung hindi ginawa ng Diyos yon, mga kapatid, lahat po tayo, we will suffer the consequences of the penalty of the physical death and the spiritual death. Imagine niyo po, we will all be eternally separated from God for eternity. Pero, because of God's grace, niloob niya, di ba? Sa pamamagitan nino, ng bugtong niyang anak na si Jesus. At dahil sa bugtong niyang anak na si Jesus, tayong lahat na nakocommit ng
adultery, spiritual adultery, nakakumit ng mga kasalanan na ito, nagkaroon po ng way para mapatawad tayo. At pinatawad tayo hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Siya po yung umako. Lagi na natin itong naririnig. Siya ang umako ng kasalanan natin. Kaya siya yung namatay. Siya yung nag-suffer. Kaya naman po mga kapatid, bilang pagtanaw natin, kumbaga, utang na loob sa Diyos dahil sa ginawa niya sa atin, hindi mo ba nararapat lamang na siya dapat yung priority natin? Hindi mo ba nararapat lamang na siya yung pinaglilingkuran natin? Hindi ba nararapat lamang na siya sinasamba natin? Hindi ba nararapat lamang na ialay natin ang buhay natin sa Kanya? At siya lagi ang priority sa bawat bahagi ng buhay natin. Kasi kung hindi po, yung karir mo, hindi magdadala sa iyo sa langit yan. Yung trabaho mo, hindi magliligtas yan sa iyong sa tiyak na kapahamakan ng kamatayan. Yung katayuan mo sa buhay, hindi yan ang magdadala sa iyo sa tiyak, sa walang hanggang piling ng Diyos. Ang tanging magdadala lang mo sa atin ay ang Panginoong Jesus na inoffer ng Diyos. Ulit-ulit ko po ito para maging makulitan na kayo sa akin. Pero I want every one of us to understand, mga kapatid, kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Wala siyang dahilan, wala tayong ginawa para gawin ng Diyos yun sa atin. Pero ang nagbenepisyo doon tayo dahil hindi tayo mapapahamak for eternity. Ginawa ng Diyos yun. No? So, sa powerful summary statement, mga kapatid, our crimes were real. Our sins were real. The punishment was real. But the grace is greater. So, in closing, God is holy. This matters. Sin is serious. This humbles us. Grace is costly. Because Jesus Christ died on the cross for us. This saves us. So, ang call to action for all of us, repent of idolatry. Repent of our sins. Pursue holiness personally and corporately as a church. Trust fully in Christ, our mediator and substitute. With that, God bless us all. Tayo po tayo lahat. Awit tayo sa Panginoon bago tayo magsara sa panalangin.